Ibig sabihin, may mga pera pa rin daw natira dito kay Excel Sebastian at Mikey Agustin, sabi ni Mr. Bern Soriano. Nung sinabi ni Odette na kailangan magsalita ka para maibigay mo yung side mo kung talagang ano yung para sa iyo totoo, ayaw. Tumanggi na itong si Bern Soriano kasi ang paliwanag niya, siya raw ay partner din ni Hector Pantuliana at gusto niya maibigay ang side ni Pantuliana. Pero ngayon, si Hector Pantuliana at saka itong si Bern Soriano, kanina pa namin tinitext, mini-message, tinatawagan, ayaw pong magsalita. Then choice nila yon. Okay, Attorney Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Ang gusto kong mangyari, first things first, ng unang day ng pagbalik ng natin from recess, gusto ko magkaroon ako ng privilege speech on this at ipa-blue ribbon natin siguro ito? I think so, Sen. Given the money involved po, no, I think kailangan po talaga we should investigate on the nature of this casino junket. Kasi kung 4 billion pesos po nawawala sa Pilipinas. Hindi, yung 4.5 billion, ano lang yan? Bagyo lang. Tama ba ako, Engineer Nicole? Bagyo lang yan, 4.5? Yes po, Senator. Yes po, tama po. Sa Baguio Group lang po itong 4.5. Kung buong Pilipinas, sa pagkakalam nyo po, Engineer Nicole, nationwide, mga magkano? We cannot assure, Senator, pero more or less po, siguro more than 17 billion daw po as per kay Micaela T. Choi. Ayon kay Micaela Choi, 17 billion. Yes po. Grabe. Grabe na to. 17 billion. Okay. Attorney Garrett. Yes po, Sen. Gusto ko ipatawag natin yung PAGCOR. Yes po, Sen. Ipatawag natin yung mga casino, iba't ibang casino na kung saan supposedly doon yung binagsak yung mga pera. Patawag natin tong Okada, Soler, City of Dreams, Resort World, Suns New Star, Hans Casino, kung nasaan yung pera. Kasi kung talagang totoong sa casino na punta to, then dapat magpaliwanag itong mga casino to. Tama naman po, Sen, kasi they also received that money, no? Or at least gumagalaw po sa loob ng casino nila yung perang ito. In fact, one big casino has reached out already to show me documents that since 2019, Hector Pantuliana and his group under yung pangalan nila Team Z, ay banned na nga po sa premises. So anong pangalan ng casino? Sa Soler to, Senator, they already made the move that way back noong 2019 to have banned Hector Pantuliana and noong 2019 pa na-ban na itong si Hector Pantuliana sa Soler? Yes po, Senator. Pero just the same, patawag pa rin natin para magpaliwanag sila. Yes po. Na para magkaroon din ng awareness at the same time, ang tanong, paano nalusutan itong mga casino? Do they know na ganitong kalaking pera, billion ibinubuhos yun sa casino and without even asking, doon kay Hector, nagdadala ka ng ganitong klaseng pera, saan ang galing? For all we know, baka money laundering na ang nangyari. Di ba? Yes, tama po, Senator. No? And I think there is a lack of legislation regarding yung pag-regulate ng mga casino junkets. Kasi ipatawag din siguro natin yung AMLAC. Tama po, kasi madali po itong gamitin panglinis ng money gained from crime, no, or money laundering. Usually yun po ang purpose ng mga junkets, no? And bukod dun, they make parang gumagawa sila ng krimen para makapaglinis ng pera na galing sa krimen. So we should consider this as a blue ribbon issue, sir. Sige. Kung hindi man, mas umpisa natin muna doon sa committee ng Games and Amusement. Yes po, Senator, definitely. In order to find out what regulation is necessary para mapatigil po yung operation ng mga junket po, or regulate at least their operation. That is correct. Maalala ko nga pala, isa pa rin sa natin tututukan, Attorney Garrett, itong mga e-games. Meron ako na nakarating balit sa akin, itong PhilWin. Marami rin naluloko mga bata. In fact, marami na mga bata na isinusumbong sa akin ng mga magulang, hindi na nag-aaral, kumukupit na, nagnanakaw. Yes, Senator. Dahil sa PhilWin na ito, tumatawa si Marsh, siguro pati ikaw. Hindi po, may nakikita lang po sa Facebook na nag-i-endorse po ng mga influencer. Mabalitaan ko lang isa sa inyo, hindi ako nagbibiro, isa sa inyo sa mga staff, mabalitaan ko lang lulong kayo sa PhilWin, sisibakin ko kayo. Promise. Kasi diyan mag-uumpisa Pag nalulong kayo sa bisyo, sa sugal, diyan na maumpisa, masisira ng trabaho ninyo, damay-damay na lahat. So again, kung nakikinig kayo dyan sa likod, isa lang sa inyo, mabalitaan ko na lulong sa e-games at PhilWin na yan, si Bak. Kasi marami na akong nakausap ng mga magulang. Ngayon ko na naalala, Senator, gawa ka ng paraan kasi mga anak ko lulong na dito sa PhilWin na ito. Yes po, Senator. Okay? So siguro isama natin yan sa games pag patawag yung PAGCOR. Balik tayo kay Attorney Daniel Daganzo. Attorney Daganzo. Yes, sir. Okay, last question po, Attorney, sir. Ano na pong status nitong kaso? Na 4 na kaso yung pinal nyo? Kailan po sunod na hearing? Para magpadala po kami ng aming pong reporter para i-monitor po yung takbo ng case?
Yung last hearing nila, last week lang po, i-check pa natin kung kailan yung next hearing. Ano pa yung hearing na nasa korte na po o sa fiscal level? Sa fiscal pa lang, Senator. Ano po yung pinaka-last hearing? Para saan po yun? Yung last hearing po, attorney? Sa preliminary investigation pa lang ho. Okay. Preliminary investigation. Ano po yung susunod? Pagkatapos ng preliminary investigation, magkakaroon na ng resolution kung ipapile nila sa court. Ipapile nila sa court yan. Okay. At saka magkakaroon na ng warrant kung sakali. Attorney Garrett, Yes po, Senator. tutukan natin to to make sure na yung kaso ay tuloy-tuloy. Yes po, Sen. And as per our previous consultation with the NBI Director, Senator, they have also taken note po sa suggestion nyo na applyan po, Sen, ng tinatawag na preliminary hold departure order, which the Supreme Court approved kahit po nasa fiscal level pa lang po para hindi po makalipad, pwede daw pong mag-request sa korte holding territorial jurisdiction over the prosecutor's office for a preliminary hold departure order. Ayan. Para hindi pa po umaakyat, Sen. Pwede na So po since nasa mag-issue. piskalya na, itong si Attorney Daganzo to DOJ mag-request na ng hold departure order. Yes, sir. Yes, sir. Pwede na. Pag-aaralan po namin yan. Ngayon naman po, si Judge pwede po niyang basahin yung kaso pag mukhang it's very material sa case na hindi makalipad. Like in this case, 4 billion pesos pa lang, bagyo pa lang pinag-uusapan. Mag-i-issue na po yan ng preliminary hold departure order para hindi po pwedeng lumabas habang pending po ang kaso. Okay, ayan po, nakikinig po kay Attorney Daganzo. So sige po sir, to the DOJ, Yes, sir. Yes, sir. mag-request po kayo sa court ng hold departure order without waiting na umakyat sa korte yung kaso, Attorney. Yes, sir. Yes, sir. Sige po, asahan po namin. Salamat Okay po, po. Attorney Daganzo, and keep us updated para tuwing hearing Yes, sir. po, magpapadala po ako ng tao dyan sa Baguio para umaten, i-monitor to make sure na without a hitch, tuloy-tuloy po yung andar ng kaso, Attorney, sir. Yes, sir. Yes, sir. You're welcome po, sir. Engineer Nicole, Yes, Senator. nakikinig naman kayo, tututukan po namin itong kaso at pagdating po sa hearing, invite namin kayo as resource persons, complainants, para pagdating po ng Senate hearing tungkol dito, you will be invited, all of you, kung sino pong gustong sumama, okay? Yes, Senator. Senator, question lang po. Ma'am. A minute lang po. Senator, kasi nakalabas na po si Mr. Pantoliana Hector. Paano po kaya yung mangyayari doon? Balita po namin nasa Singapore po siya nung September pa lang. Well, intayin po natin muna gumulong yung kaso. Pag nasa abroad na po siya, wala tayong magagawa. Ngayon, pag nasa abroad na siya, lumabas na yung warrant. Ano mangyayari, Attorney Garrett? Kapag lumabas na po yung warrant, Senator, the moment that he enters the Philippine territory and the Bureau of Immigration confirms na siya nga po yun. Hindi, paano kung nag-stay na siya doon? Meron ba tayong extradition treaty sa Singapore? As far as Singapore is concerned, Senator, wala pa po. I haven't checked kung may bago. Pero the previous time I've checked, wala po tayong authority na ang Singapore po ay magpapadala ng isang criminal po pabalik dito sa Pilipinas. However, yun nga po, Senator, he's not there as a citizen of Singapore, so eventually he will have to go back here. Kapag lumagpas na po siya sa limit ng pagstay ng isang turista doon, we can request our embassy in Singapore to locate person po. Okay, sige. Engineer Nicole, Yes, Senator. sige po, sabi ko nga po, November ang balik po namin from recess, then magkakaroon po ito immediately ng Senate hearing, in legislation, patatawag po natin lahat ng pwedeng patawag at kasama po kayo doon, invited po kayo para magbigay linaw doon po sa inyong mga reklamo. Ano po? Happy Senator. Sir, last lang po. Ma'am. Para lang po ma-aware din po yung iba. Kasi Senator, last week po nung dumulog kami dito sa RTIA Benguet, bali in-advise po namin yung mga clients po namin, yung mga kasama po namin na lenders, investors, na nandito po kami sa Tulfo nagpapatulong. Pero one of our investors po, sabi sa amin, hindi daw po sila maniwalang tutulungan niyo po kami kasi sabi po nila, si Sir Erwin Tulfo daw po, nagpasok din daw po sa Team Pasig. Kaya piniflex lang po nila na hindi daw po kami matutulungan ng office po ninyo dahil kasama daw po ni Sir Pantoliana si Sir Erwin Tulfo na investor din. Ma'am, ang scammer, lahat ng pananalita gagamitin nila para ma-confuse kayo, para matakot kayo, para ma-discourage kayo. Ganun po yung mga scammer. They'll do everything na para Yes, to protect themselves. Okay? At nakita niyo naman po kung paano kayo magtrabaho. Pagdating mo ng November, pagbalik namin sa recess, ito po yung unang-unang kasong tatalakay namin at magkakaroon po talaga ng hearing sa Senado come what may. Salamat po, Senator. Thank you po. Thank you. Okay? Ay, Senator, last po, sorry. To be aware lang po dun sa iba kasi, Senator, sa totoo lang, yung iba po hindi pa nagko-complain kasi
yun nga, patuloy pa rin po sila nag-i-invite. And yun nga, sabi nyo nga po, as scammer, syempre, mislead po nila yung iba pang lenders or investors na hindi alam yung nangyayari talaga. So ngayon po... Ma'am, ganito lang ma'am. At least alam na po, ito na-broadcast, libo-libo po nanonood nito, and by the end of this week, millions na po ang makakaalam nito, kakalat na to, word of mouth. Huwag ho kayo mag-alala. Yung mga hindi pa nakakaalam, malalaman nila to. Ang importante, kayong 140 na kapag-file ng kaso, enough na po yan, kasi nga po, yung kaso ipinal sa kanila, syndicated estafa, which is a big case. Yes, Senator. Thank you po. Thank you For so the much meantime, wag ho kayo makinig sa mga ipapakalat na depensa na mga kuro-kuro, mga haka-haka na mga manluloko na nanloko sa inyo. Okay? Tama po, Like I Senator. said, Thank you. lahat po sasabihin nila. Baka sabihin pa nila anak sila ni Kristo. Baka sabihin pa nila, di ba? Sila ay anak ni Donald Trump. Sila ay malapit kay Obama. Manggagamit yan ng mga mag-name drop mga yan. Trust me. Lahat ng pangalan na pwede na i-name drop nila yan. Kaya huwag kayong magpapaniwala. Doon na lang sa korte magkaalamanan at doon sa Senado magkaalamanan kasi kailangan nilang magsalita. Yes po, Senator. Pag hindi silang Thank you salita, so much. ipakukulong ko sila sa ilalim ng Senado. Pinalaki na namin yon, maluwang-luwang na ngayon. Pag pinakukontempt namin, nilalagay namin sa Senado, doon silang tutulog sa ilalim.